Hi guys. Lakad tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa BCC Metro. BCC Metro. Punta tayo ngayon sa meron akong vlog nung nakaraan. Nabanggit ko na binenta namin yung sasakyan, yung Altima. So, ayun, kumuha kami ng bago. Kukunin natin ngayon doon sa dealership. Ngayon yung release. Wow! Doon siya sa So from doon sa Metro, doon siya. Lalakarin lang natin ng konti sa Nissan showroom. Excited na ako, medyo matagal din yung proseso kasi matagal din yung hinintay namin, parang 3 weeks din bago na-release yung sasakyan. Ang daming documents kasi sa bangko na hinihingi. Dito magkakatabi dito yung Toyota. Dito Nissan, Suzuki. Sa kabila doon, Mitsubishi naman. Magkakatabi lang sila dito ng mga car dealership. So yun nga guys, punta na tayo. So pinalitan namin yung binenta namin yung luma, yung Altima na black. Kasi medyo sunod-sunod yung naging problema ng ng kotse na yun. So nag-decide kami ibenta yon. Tapos kinuha namin, pinalitan namin ng ito yung pinalit namin. So at least ito may warranty siya. Company warranty. 1 year. Yun nga lang, medyo matagal na bayaran kasi 5 taon siyang babayaran. Financing. Pero okay na yun, at least wala na sakit ng ulo. Medyo nahihirapan kasi ako sa Altima na yun. Ang dami niyang repair, sobra. Halos pag kinumpit mo parang nagmamonthly na rin ako ng bayad So yun nga yung napagdesisyon na namin. Kaya excited din kami kunin tong kotse natin. Sayang sana nandito sila. Sama sana si Rhea. Ayan guys, dito yan Rostamani. Sa showroom ng Nissan. Actually hindi naman Nissan yung kinuha ko. Pero marami sila dito ng iba't ibang brand, yung mga used cars. So ang kinuha namin is yung Mitsubishi Eclipse Cross. Eto na siya. Nakikita ko na. Hi boss. How are you man? Good, how are you? Good. Is the new Mulkia? Yes. So the documents. June. आ जाओ लेने गाड़ी. I need to sign here. Yes, all pages please. Anywhere? Anywhere. So yun guys, ito na yung Mulkia. Kinuha lang niya yung susi. Tapos punta na natin yung kotse. Ito na yung bagong Mulkia. Kasi ito yung contract niya. Andito rin yung mga presyo. Yan. Medyo madugong bayaran yan. So ipinangalan namin kay Rhea. Pero yung Mulkia naka-register sa akin dahil ako yung may lisensya. Ito na guys. Nice man. Where is the spare tire? Oh, right. Ganda guys Amazing man. Oh yeah, let me see the tint. Nice bro.
Beautiful, man. So what is the warranty again? Tell me. 1 year and 30,000 kilometers. Same location. Same location. Same location. Ito na guys, ganda. Panalo. Ito na guys. Ganda guys. Panalo. Damn, lakas ng AC ah. Sabay na ito. Panalo. Thank you Lord. Ganda nung sasakyan pero yun nga, matagal-tagal na bayaran to. Pero at least syempre kasi kailangan din namin kasi lalo na may baby kami. Lalo ngayon magtatag-init na. Ganda. Okay. Ganda panalo. Ay, nakalimutan ko dalhin yung aking charger. Lobat na ako. Car charger. So yun guys, ito nga nakuha ko na yung sasakyan. Test drive ko na ngayon, i-diretso ko na kay Rhea. Susunduin ko siya. So drive na tayo ngayon habang hindi pa peak hours. Pa peak hours na 5:30. So pagpasok ng 6 PM, ito na yan, medyo mata-traffic na tayo. So yun nga guys, discuss natin mamaya yung kung paano yung binayaran namin, tsaka kung ano yung mga kailangan documents para mag-apply kayo ng car loan. See you guys, bye bye. Tapos pag nilagay mo yun sa reverse, meron yung camera. Yan. Tapos andito yung mga control niya. Ganda. Tapos ito yung gear. Tapos ang laki na ito. Ang laki ng storage space. Tapos ano ito yung armrest. Lambot. Ganda. Tapos dashboard niya. Ayan. Mapapansin nyo guys, ayan yung mileage niya. 59,800. 2020 model to. So hindi na masama. Mababa na yung mileage na yan para sa used car. So ito yung steering wheel niya, ang ganda. May cruise control na rin. Mid option siya, wala lang siyang sunroof. Pwede, ganda. Hindi ko na masyadong na-drive kagabi kasi may lakad kami. Bali kinuha ko lang, tapos inuwi ko lang sa bahay. So ngayon, next day, ngayon ko pa lang siya ma-drive. Ayun, punta tayo ng ikutin natin yung Burjuman Rigadera siguro. Testing natin kung smooth. So far so good naman siya. Hindi siya mauga. Tsaka maluwag, ang luwag ng space niya, ang ganda. Convenient. Kahit tulong tong armrest dito. Tapos yung AC malamig, okay naman. Speaker siguro maganda na yung speaker, pero plano ko ring i-upgrade para mag party tayo din sa loob ng sasakyan. So yun nga guys, may plano kayong kumuha ng sasakyan, isa to sa pwede nyong i-consider, yung mga used cars na hindi naman ganong katatanda na. Kagaya nito, 2020 model, so 4 years old pa lang siya, pero slightly used. Nakuha ko siya ng 59,000 mileage. Hindi na masama, magandang na yan. Para sa used car, sobrang babang mileage na yun para sa 4 na taon na sasakyan. So well maintained naman siya. Wala naman siyang mga tama or gas or Tsaka may warranty kasi. Ang binibigay sa akin warranty is 1 year or 30,000 kilometers.
Pero syempre, kung makakuha kayo ng brand new, mas maganda syempre. Pero kasi doon lang tayo sa medyo mabigat kasi pag brand new na ganitong modelo ha. So sa used car nakuha ko siya ng 63,000. Pagka kukuha ka ng same model na same year, aabutin ka ng 85 to 90,000 dirhams. So yun lang. So ngayon medyo okay kami ni Rhea, masaya kami din sa bagong sasakyan na to. So actually ang una naming nagustuhan ni Rhea, ang una namin tinitignan noon is yung ASX or Toyota Rush. So parang nagustuhan namin yung ASX kasi medyo talagang maganda yung price nun kumbaga mababa yung price niya. Kumbaga siya, affordable na SUV. So dapat yun na talaga yung kukunin namin. Tapos nakita ko tong Eclipse Cross. So nag-research ako ganyan. Kinumpara ko yung mga presyo. So ito yung napagdesisyonan namin kunin. Actually parang upgraded model siya ng ASX. Mitsubishi rin yun Tapos ang diferensya ng presyo less than 10,000 dirham. Parang 7,000 nga lang ang differential net ng ASX dito. Mas malaki to, mas parang maganda yung design niya, interior, exterior, tapos mas maluwag siya. So dito na kami bumagsak. Ito talaga yung nagustuhan namin. At di naman namin pinagsisisihan. Talagang satisfied. Hindi lang pa namin na idadrive kasi wala kaming time Hindi kami sabay ng day of this month Hindi pa namin na ilo-long drive palabas ng Dubai, yung mabilisan takbo. Pero siguro ngayong darating na day off ko i-break-in ko rin to. Okay, tapos ang naipangalan tong sasakyan sa resibo kay Rhea. Kasi sa kanya pinaproban yung bank since na mas makakuha kami ng mas mababang rate. Pero ang registration ng sasakyan is under my name. So yung Mulkia ko po nakapangalan sa akin.